ng sama, sa araw na ito'y nakakatipon. Kung galang puso'y sumasamba, dinadakila ang iyong pangalan. Sa tanging araw na ito, anak namin ang iyong panggalingan. Masdan mo aming kaluluwa,
Buhay ko'y mayroong pag-abang at may habis kapitaran. Hanggang kailan ako iyong lilimutin? Hanggang kailan di kong kalungkutan? Ama, sa'yo ako'y nagtitiwala, sa iyong pag-iligtas at iyong paglingan. Awitan ka, O Yahuwah, sa iyong kabutihan. Ganun ako'y nagsusumamo, ganun lumalapit sa'yo. Kailan kaya madarama ang awa? Lunasan mo bagal na puso ko. Ama, sa'yo ako'y nagtitiwala, sa iyong pag-iligtas at iyong paglingan. Awitan ka, O Yahuwah, sa iyong kabutihan. Ama naming Yahuwah, o dakila namin Diyos sa langit, pinupuri at sinasamba ka namin. Niluluwalhati ang makapangyarihan mong pangalan. Maraming salamat pong muli, Aba. Tinipon mo kami mga alipin mo. Bagaman hindi kami magkakasamang pisikal, tumitiwala at sumasampalataya kami. Nariyan kang kapiling namin, nakikinig sa aming mga pagdaing. Aba, o Yahuwah, halika na po muli. Inaasahan namin ang presensya at ang iyong espiritu sapagkat kailangan namin ang lakas na nagbubuhat po sa iyo. Sapagkat ang pagdadala ng buhay sa mundong ito, alam mo po ang hirap na pinagdaraanan ng iyong mga lingkod. Ikaw lamang ang aming inaasahan. Ang lakas at gabay mo ang kailangan namin. Ang iyong espiritu upang kami makapagpatuloy. Nakapaglapit na po ang iyong mga lingkod ng kanilang mga pangangailangan, ng kanilang mga suliranin sa kanilang buhay. Nariyan din ang mga alipin mo. May mga taglay na mabibigat na karamdaman. Humihiling na sana, O Aba, pakilunasan mo po ang kanilang mga karamdaman. Panumbalikin ang lakas, panumbalikin ang sigla, magpatuloy sa gawang paglilingkod. Kung itong iyong kalooban, O Aba, at kung hindi man, hiling na ang bawat isa, bigyan kami ng sapat na lakas upang maitaguyod namin ang aming gawang paglilingkod. Magpatuloy po kami hanggang sa wakas. Hinihiling din namin muli sa aming mga pag-aaral ng iyong mga salita. Lagi mong pakibuksan ang aming mga puso, ang aming isip at pang-unawa na itong laging maging gabay namin. Isang laging umakay po sa amin. Magpatuloy kami sa pagtatapat. Manalig lagi sa iyong magagawa at sa iyong pag-ibig sa bawat isa. Panginoong Yahusya, ikaw pong luklukan ng awa at biyaya. Umaasa rin kami sa iyo, O aming Panginoon, sapagkat ikaw ang aming tagapanguna. Ikaw ang aming tagapagligtas. Maaasahan kang lagi sa gitna ng mga kahirap at pangangailangan. Narito kami nagmamakaawa, Panginoon. Lagi kang manatili sa aming tabi. Bigyan mo kami ng lakas upang makapagpatuloy kami, humarap sa mga pagsubok at kahirapan. Magtagumpay kami, makarating kami
sa dakilang araw na muling paparito ka sa salubong sa alapaap. Muli pakilapit sa Ama lahat po ng aming mga panalangin at pagpapatawad sa marami naming kasalanan. Aba Yahuwa, muli pakibasbasan po ang mga sinimpang handog ng iyong lingkod. Pakibasbasan bawat kabuhayan ng iyong mga alipin. Ang lahat po ng ito'y magalang na naming hinihiling sa pangalan po ng Panginoong Yahushua. Amen. Shabbat Shalom po mga mahal na kapatid. Muli ay nagpapasalamat tayo ng napakarami sa ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha sapagkat narito tayong muli upang mag-aral ng mga dalisay na katotohanan na nakasulat po sa Biblia. Alam po natin mga kapatid na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi po nangangahulugan ng kawalan ng mga pagsubok po sa buhay. Dahil ang totoo po niyan, gaya nga na po ng ating mga napag-aralan na sa mga nakaraan nating mga pagsamba, nakita natin na yung mga tapat na lingkod ng Diyos ay dumanas ng mga pagsubok. Hindi lang basta pagsubok, mga matitinding pagsubok po sa buhay. At nakita po natin na nanatili po silang matatag sa pananampalataya sa kabila ng mga hamon at pagsubok po sa buhay. Yung ilan nga po sa kanila ay talagang nakipaglaban dun sa mga makakapangyarihang mga bansa at yung ilan naman ay dumanas ng matitinding kahirapan na nangangailangan po na gumawa ng mahihirap na desisyon para lamang mapatunayan yung kanilang katapatan po sa ating Panginoong Yahuwah. Subalit, kahit ano man po ang sitwasyon ng buhay, alam po natin at isang bagay lamang ang atin pong natitiyak na kahit kailan na ang Panginoong Yahuwah po ay hindi niya iiwan, hindi niya pababayaan ang kanyang mga tapat na lingkod kapag sila ay lumapit sa gitna ng matitinding kahirapan at mga pagsubok. Ipinagkakaloob niya po yung kalakasan, yung gabay, at maging yung himalang pagliligtas. Kaya ngayon po sa pagsambang ito ay pag-aaralan pa rin natin ang buhay ng isang tapat na hinirang ng Diyos, tapat na lingkod na siya po ay si Haring Ezekias. Sino po ba itong si Ezekias mga kapatid? At ano yung mga pagsubok na kanya pong naranasan? Mag-umpisa po tayo ng pagbasa sa Isaiah 36, 1 hanggang 2. Noong ika-14 na taon ng paghahari ni Ezekias sa Huda, sinalakay at nasakop ni Haring Sennacherib ng Assyria ang buong lungsod ng Huda. Nang si Haring Sennacherib ng Assyria ay nasa Lakis, inutusan niya sa Jerusalem ang kanyang punong ministro kasama ang isang malaking hukbo upang pasukuin si Haring Ezekias. Ang punong ministro ay hindi agad pumasok sa lungsod, kundi naghintay muna sa may padaluyan ng tubig sa daang papasok sa bilaran ng tela. Sino po itong si Ezekias, mga kapatid? Siya po ay isa po siya naging hari sa bayan po ng Huda. At isa po siya sa maituturing natin na naging tapat po na hari noon. Dahil alam naman po natin, di po ba, ibilang lang naman po yung mga talagang mga
naging tapat na hari sa noong una. At ang katunayan po niyan, bago pa nga lang po naging hari itong si Ezekias, ay nauna muna po naging hari yung kanyang ama na si Haring Ahas po. Kung matatandaan natin, ito po si Haring Ahas, siya po ay talagang isang taksil. Hindi po siya tapat na hari noon. Sapagkat siya po ay promotor ng mga idolatriya, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagsamba kay Baal. Isipin nyo, kahit nga po yung kanyang isang anak noon, ay inihandog niya kay Baal. Hindi po ba isang napakalaking kalapastanganan yan sa ating Panginoong Yehova? At hindi lamang po yan. At nung panahon na sinasalakay na yung Huda ng Syria at ng Israel noon, sa halip po na sa Panginoong Yahuwah siya humingi ng tulong, kanino siya humingi ng tulong noon? Sa bayan po o sa hari po ng Assyria. Sinuhulan po niya yung hari ng Assyria para lamang po sila ay tulungan. Kaya binigyan niya po ng mga ah, pilak, ng ginto, ng kamangyaman ang Assyria noon para lamang po sila ay tulungan. Kaya dito makikita natin mga kapatid na nasa kasadlak-sadlak na sitwasyon po ang bayan ng Huda nung naging hari itong si Ezekias. Kaya dito po sa tagpong ito, ano yung naging problema na kinharap po ni Ezekias? Sinalakay po sila at sinakop ni Haring Sennacherib ng Assyria. Na dati-rati nga po, kaya nating binanggit kanina, kasangga sila ng Huda noon sa panahon ng kanyang ama. Dahil nga po sinuhulan ni Haring Ahas ang Assyria noon, binigyan niya ng mga pilak at ginto, mga kabangyaman. Pero, nung naging hari na po itong si Ezekias, sabi niya, teka, tama na to. Kailangan na itigil na yung pagbibigay ng mga kabangyaman. Kaya ito po ngayon ang nagbunsod ng matinding galit sa hari po ng Assyria na si Haring Sennacherib. Kaya ano po ngayon ang ginawa ni Ezekias nang masakop na sila ng Assyria? Basahin natin sa Isaiah 37, 1-2. Nang marinig ito ni Haring Ezekias, pinunit niya ang kanyang kasuotan at binalot ang sarili ng damit sako at pumasok sa bahay ni Yahuwah. At kanyang sinugo sina Eliakim, nakatiwala sa bahay, at si Sebna, nakalihim, at ang nakatatandang mga pari na may suot na damit sako, kay Isaias na propeta na anak ni Amos. Ano po ang ginawa ngayon ni Ezekias? Dahil nga po siya ay sinakop itong Assyria, una ay yung nga po, pinunit niya yung kanyang kasuotan at siya po ay nagsuot ng damit sako. Ito po kasi ay para mga sinaunang kaugalian ng mga unang lingkod ng Diyos noon. Na kapag pinunit mo ang iyong kasuotan, ibig sabihin nun, ay nagpapakita ka ng matinding pagluluksa, ng iyong mga hinagpis o yung pagkalungkot. At kapag naman nagsuot ka ng damit sako o yung saklot na tinatawag, yun naman po ay pagpapakita ng iyong kapakumbabaan. Siyempre, bilang tao po, matatakot din po tayo. Lalo sa ganitong sitwasyon, ikaw ba naman ang sakupin ng isang makapangyarihang bayan ng Assyria noon? Talagang matatakot pa rin tayo kahit nasabihin na isa ka pong hari. Oo, noong una nga po, medyo matigas itong si Ezekias na itinigil niya yung pagbibigay ng mga pilak at ginto, mga kabangyaman sa Assyria. Pero nung naramdaman na po niya, nung talagang lakas ng Assyria, siyempre natakot na po din siya. Dumating pa nga po sa punto na nakipagnegosasyon pa si Ezekias sa hari ng Assyria na si Haring Sennacherib. Binigyan niya ulit po ng kabangyaman ang hari ng Assyria para lamang po hindi sila tuluyang sakupin. Pero ganun pa man, ano lamang po yung kapansin-pansin dito sa ginawa ni Ezekias, mga kapatid? Pumasok po siya sa bahay ni Yahuwah. Hindi po siya tuluyang napadaig sa takot. Nagpakumbaba siya at humingi po ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Ano pa po ang ginawa ni Ezekias? Sumangguni po siya sa propeta ng Diyos na si Isaias. Sapagkat sila naman po talaga noon, yung mga propeta, ang may direktang mensahe na buhat po sa ating Panginoong Yahuwah para ipaalam po sa tao. Na po ang naging mensahe ng Panginoong Yahuwah para kay Ezekias.
ituloy natin o ibaba lang natin ang pagbasa sa 5 hanggang 7. Nang dumating kay Isaias ang mga lingkod ni Haring Ezekias, sinabi ni Isaias sa kanila, ganito ang inyong sasabihin sa inyong Panginoon. Ganito ang sabi ni Yahuwah, huwag kang matakot sa mga salita na iyong narinig na ginamit sa paglapastangan sa akin ng mga lingkod ng hari ng Assyria. Narito, ako'y maglalagay ng espiritu sa kanya upang siya'y makarinig ng balita at bumalik sa kanyang sariling lupain at aking pababagsakin siya sa pamamagitan ng tabak sa kanyang sariling lupain. Ano po ang mensahe ng ating Panginoong Yahuwah? Huwag ka anyang matakot sa mga salita na iyong narinig. Sapagkat po ay talagang matitinding panlalait po kasi ang ginawa nitong si Haring Sennacherib sa ating Panginoong Yahuwah. Sinasabi niya sa mga tao noon na huwag niyong paniwalaan itong si Ezekias sa sinasabi niya na tutulungan o ililigtas kayo ni Yahuwah. Hindi totoo yun. Hindi lang yun. Sabi pa niya, meron bang Diyos ng alinmang bayan ang nakapagligtas sa kanila mula sa kapangyarihan ng Assyria? Isipin nyo, ganun ang panglalapastangan ng Assyria sa ating Panginoong Yahuwah. Sa madaling salita, sinasabi niya, pinalalabas niya na ang Panginoong Yahuwah wala rin pong magagawa, kagaya ng mga Diyos-Diyosan ng ibang mga bayan. Pero ganun pa man, ano po ang naging pangako ng Panginoong Yahuwah kay Hezekias? Ang sabi niya, aking pababagsakin siya sa pamamagitan ng tabak sa kanyang sariling lupain. Kaya ano ang nangyari sa Assyria matapos nilang lapastanganin si Yahuwah? Sa Isaiah 36 hanggang 37, at ang anghel ni Yahuwah ay humayo at pumatay sa kampo ng mga taga-Assyria ng 185,000 at nang ang mga tao ay maagang bumangon, kinaumagahan, narito silang lahat ay mga bangkay. Sa gayoy umalis si Sennacherib na hari ng Assyria, bumalik at nanirahan sa Ninive. Ano ang nangyari sa Assyria? Nang lapastanganin nila si Yahuwah, pinuntahan sila ng anghel ni Yahuwah at pinatay ang 185,000 kawan po ng Assyria. Medyo sineswerte yata po si Haring Sennacherib, mga kapatid, di po ba? Parang hindi siya nakasama sa napatay. Kaya sa sobrang takot, umuwi na lamang siya doon sa bayan niya, sa Ninive. Pero ang tanong, anong nangyari sa kanya nung umuwi siya doon sa kanyang bayan? Habang sumasamba po siya sa kanyang Diyos-Diyosan noon, pinatay siya ng kanyang mga anak, ng kanyang 2 anak. Kaya pala hindi siya nakasama doon sa maraming namatay. Para matupad yung sinabi ng Panginoong Yahuwah na mamamatay siya sa tabak sa sarili niyang lupain. Kaya mga kapatid, masasabi natin na napagtagumpayan po ni Ezekias yung matinding pagsubok sa kanyang buhay dahil nanatili po yung kanyang kapakumbabaan at yung pagtitiwala niya sa ating Panginoong Yahuwah. Bukod po dyan, bukod sa pananakop ng Assyria, ano pa ang isang naging pagsubok ni Haring Ezekias? Basahin naman natin ang Isaiah 38, ang talatay 1. Nang mga araw na iyon, nagkasakit si Ezekias at halos mamamatay na siya. At si Isaias na propeta na anak ni Amos ay pumunta sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ni Yahuwah, ayusin mo ang iyong sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi ka na mabubuhay. Ano pa naging pagsubok po ni Ezekias? Bukod sa pagsakop nitong Assyria, siya po ay nagkasakit na halos nga po ay ikamatay na niya. Pero hindi lamang po yun yung masakit mga kapatid. Ano pa yung masakit dito? Yung sinabi ng Panginoong Yahuwah. Sabi niya, ayusin mo na ang iyong sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi ka na mabubuhay. Kung tayo yung makarinig nito, di po ba parang wala na. Parang pinal na pasya na yun ng Diyos. Panghihinaan na tayo ng loob at para mag-aantay na lamang tayo ng kung ano man yung nakalaan para sa atin. Pero, hindi po yun ang hinahanap sa atin ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Tandaan natin na si Yahuwah ay ang ating mahabagin at ang maibigin po natin Diyos. Ang hinahanap po niya sa atin ay yung ating ganap na pagpapakumbaba.
at yung ating pagsisisi. Di po ba kung matatandaan nga natin kahit yung bayan ng Ninive noon, kahit may pasya na ang Diyos, nagugunawin niya. Pero natuloy po ba? Hindi po. Sapagkat sila po ay nanumbalik at nagsisingganap sa kanilang mga kasalanan. Sapagkat mga kapatid, hindi po lahat ng babala ng Diyos ay pinal o pinakapinal na utos. Minsan, nanais niya lamang po na tayo'y paalalahanan at bigyan po ng pagkakataon na manumbalik po sa Kanya. Kaya ano po ngayon ang ginawa ni Ezekias matapos na marinig niya yung pasya ng ating Panginoong Diyos? Ituloy natin sa 2 hanggang 3. Nang magkagayoy, ibinaling ni Ezekias ang kanyang muka sa dingding at nanalangin kay Yahuwah. Kanyang sinabi, alalahanin mo, O Yahuwah, ipinapakiusap ko sa iyo kung paanong ako'y lumakad sa harap mo ng may katapatan at buong puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak na may kapaitan. Ano po ang ginawa ni Ezekias? Nang marinig niya yung pasya ng Diyos, nagbukbok na lang po ba siya at naghintay sa kapalaran niya? Hindi po. Siya po ay nanalangin ng taimtim kay Yahuwah at umiyak ng may kapaitan. Ano lamang po ang ipinapakita ni Ezekias dito mga kapatid? Na yung kanyang kapakumbabaan at yung pagsusumamo niya sa kahabagan ni Yahuwah. Opo, ang Panginoong Yahuwah ang ating makapangyarihang Diyos. Siya ang masusunod sa lahat ng bagay. Pero tatandaan po natin na siya po ay nakikinig din sa ating mga panalangin. Kaya ano ang tugon ng Diyos sa kanyang panalangin? Sa 4 hanggang 6. Nang magkagayoy, dumating ang salita ni Yahuwah kay Isaias. Humayo ka at sabihin mo kay Ezekias, ganito ang sabi ni Yahuwah ng Diyos ni David na iyong ama, aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito, aking daragdagan ng 15 taon ang iyong buhay, at aking ililigtas ka at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria, at ipagtatanggol ko ang lungsod na ito. Sinagot po ba ang kanyang panalangin? Opo. Narinig ng Diyos ang kanyang panalangin at nakita niya yung kanyang mga luha. Kaya nangangahulugan lamang po, mga kapatid, na ang Panginoong Yahuwah ay atentibo po sa ating mga pagtangis. Hayag na hayag po yan, di po ba sa kasaysayan ng Biblia, na kapag ang Diyos laging nahahabag sa mga lingkod niyang tumatangis. Kaya ano po, ang naging pangako ng Diyos kay Ezekias, ang sabi niya, aking daragdagan ng 15 taon ang iyong buhay. Kaya mga mahal na kapatid, tandaan natin na ang pananampalataya at yung kapakumbabaan natin, yan po ay may malaking maitutulong para mabago nito ang sitwasyon ng ating buhay. At di lang yan, minsan hinahayaan din po ng Diyos na mabago nito kahit yung nakalatag niya ng plano sa ating buhay. At dahil din po sa kapakumbabaan, sa pagtitiwala ni Ezekias sa mga gawa ng Panginoong Yahuwah, ay napagtagumpayan niya ang mga pagsubok sa kanyang buhay. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Dahil po ang ating Amang Yahuwah ay Diyos ng pag-ibig at awa, dinagdagan niya ng 15 taon ang buhay ni Haring Ezekias. Paano po ibinuhay ni Ezekias ang nalalabing-15 taon ng kanyang buhay, mga kapatid? Dito po mababasa sa aklat ng Ikalawang Kronika 32, mga talatang 27 hanggang 29. Ganito po ang nakasulat. Si Ezekias ay nagkaroon ng napakalaking kayamanan at karangalan. Siya ay gumawa para sa kanyang sarili ng mga kabangyaman para sa pilak, ginto, mga mamahaling bato,
mga pabango, mga kalasag, at ng lahat ng uri ng mga mamahaling bagay, ng mga kamalig, para sa inaning butil, alak at langis, at ng mga silungan para sa lahat ng uri ng hayop at mga kulungan ng tupa. Bukod dito'y naglaan siya para sa kanyang sarili ng mga lunsod at maraming mga kawan at mga bakahan, sapagkat binigyan siya ng Diyos ng napakaraming pag-aari. Paano po ibinuhay ni Hezekias ang nalalabing 15 taon ng kanyang buhay, mga kapatid? Si Hezekias po ay nagkaroon ng napakalaking kayamanan at karangalan. Subalit, mga kapatid, ang kaunlaran, yung pag-unlad, kung minsan ay isa ring pagsubok sa atin. Susubukin tayo kung paano natin gagamitin at ibubuhay ang tagumpay, yung karangalan. At sa pagsubok na ito ay marami rin ang nakakalimot, kung kaya hindi po nakakapasa. Si Haring Hezekias, mula sa bingit ng kamatayan, nung siya'y nalalangin at umiyak, naging maunlad sapagkat dininig ni Yahuwah ang kanyang panalangin. Nagtamo siya ng karangalan at pinayaman siya ng Diyos. At dahil nga doon, sino po ang nakapansin sa mga milagrosong pangyayari na nagganap sa buhay ni Hezekias? Sa 2 Kronika pa rin po, 32 talata ay 31. Pero sinubok siya ng Diyos nang dumating ang mga opisyal mula sa Babylonia na nag-usisa tungkol sa kamanghamanghang nangyari sa Huda. Ginawa ito ng Diyos para malaman kung ano talaga ang nasa puso ni Hezekias. Sino po ang nakapansin sa mga milagrosong pangyayaring na naganap hindi lamang sa Huda kundi sa buhay din ni Hezekias? Yung pong mga opisyal at pinuno ng Babylonia. Nabalitaan nila ang kamanghamanghang nangyari sa Huda at kay Hezekias. Ano ang ginawa ni Yahuwah kay Hezekias? Sinubok siya para ano po? Para malaman kung ano talaga ang nasa puso niya. Ano po ba ang isa sa mga milagrong nangyari kay Hezekias? Sa aklat po ng Isaias 39, talata ay 1, nang panahong iyon, nabalitaan ng hari ng Babylonia na si Merodach Baladan, na anak ni Baladan, na gumaling si Hezekias sa sakit nito. Kaya nagpadala siya ng sulat at mga regalo sa pamamagitan ng kanyang mga sugo. Ano po ang isa sa mga milagrong nangyari kay Hezekias? Nung panahong iyon, mula sa kanyang karamdaman, siya ay gumaling. At ang balitang iyon ay kumalat maging sa mga mamamayan ng Babylonia. Si Hezekias po, mga kapatid, ay isang tanyag at kilalang tao na kaya maging yung mga lider ng ibang bansa nag-aalala rin sa kanya, yung mga nakabalita ng kanyang karamdaman. Nang siya ay gumaling sa kanyang sakit, kumalat ang balita sa mga tao hanggang Babylonia. Kaya nagpadala ng sulat at mga regalo ang hari ng Babylonia sa kanya. Ano po ang isa sa mga dahilan kaya kung bakit nagpadala
ng sugo ang Babylonia, ang hari ng Babylonia kay Ezekias. Yun po ay upang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga kayamanan ng Huda na maari nilang gamitin, pakinabangan sa kanilang mga negosyasyon sa hinaharap. Lalo pa at si Ezekias ay maaring humingi ng tulong sa kanila laban sa mga taga-Assyria sapagkat ang Huda nga noon ay nasakop na ng Assyria at nilusob na ang Jerusalem. Ngayon, sa pagdating po ng mga sugo na galing Babylonia, ano ang ipinakita sa kanila ni Ezekias? Isaias pa rin po, 39, talatang 2 at 4. Malugod na tinanggap ni Hezekias ang mga sugo at ipinakita niya sa mga ito ang lahat ng mga bagay sa taguan ng kayamanan niya, ang mga pilak, ginto, sangkap, magagandang uri ng langis, mga armas at ang iba pa niyang kayamanan. Wala ni isang bagay sa palasyo o kaharian ang hindi niya ipinakita sa kanila. Samantala, pumunta si Propeta Isaias kay Haring Hezekiah at nagtanong, saan ba nanggaling ang mga taong yan at ano ang kailangan nila? Sumagot si Hezekiah, pumunta sila rito na galing pa sa Babylonia. Nagtanong pa ang propeta, ano ang nakita nila sa palasyo mo? Sumagot si Hezekiah, nakita nila ang lahat ng bagay sa palasyo ko. Wala kahit isa sa mga kayamanan ko ang hindi ko ipinakita sa kanila. Ano po ang ipinakita ni Haring Ezekias sa mga sugo mula Babylonia? Lahat po. Lahat. Buong pagmamalaki niyang ipinakita sa mga sugo ang lahat ng bagay sa palasyo. Ang sabi nga niya, nakita nila ang lahat ng bagay sa palasyo ko na para bang lahat ng yun sa kanya at hindi galing kay Yahuwah. Si Hezekias ay nagpasasa o nagtatampisaw sa kayamanan. Hindi lang sa kayamanan, maging sa katanyagan. At dahil doon, mga kapatid, napabayaan niya ang kanyang buhay espiritual. Ano po ang nalimutang gawin ni Hezekias na kanyang ipinangako kay Yahuwah nang siya ay manalangin? Basahin po natin Isaias 37, talata ay 20. Kaya Yahuwah naming Diyos, iligtas po ninyo kami sa kamay ng Assyria para malaman ng lahat ng kaharian dito sa mundo na kayo lang Yahuwah ang Diyos. Ano po yung nalimutang gawin ni Ezekias na kanyang ipinangako sa ating amang Yahuwah nang siya ay manalangin? Nalimutan po niyang banggitin sa kanila, sa mga sugo, si Yahuwah. Inintertain niya lahat yung mga sugo, ipinakita niyang lahat ng kayamanan ng Huda. Pero ano yung nalimutan niya? Hindi niya man lang nabanggit si Yahuwah sa kanila. Ano ang kanyang ipinangako kay Yahuwah? Na kapag sila ay iniligtas sa kamay ng Assyria, ay malalaman ng lahat ng kaharian sa mundo na si Yahuwah lamang ang Diyos. Pero dahil po sa kanyang pagtatagumpay at kayamanan, nalimutan niyang parangalan si Yahuwah. Ipinagmapuri niya ang kanyang mga kayamanan na galing lahat kay Yahuwah.
Sino ang kanyang pinarangalan? Ang kanyang sarili. Si Yahuwah na nagbigay sa kanya ng lahat ng kayamanan, wala. Ni hindi man lamang niya nabanggit eh. Nakapasa siya sa pagsubok nang salakayin sila ng Assyria. Nakapasa siya sa pagsubok nang siya'y nagkasakit. Pero hindi siya nakapasa sa pagsubok nang siya ay payamanin at papagtagumpayin ni Yahuwah. Mga kapatid, ang malungkot na pangyayaring ito ay nangyayari ng paulit-ulit. History repeats itself. Sa ating mga pag-aaral sa mga naging leader ng Israel noon, sa bayan ng Diyos, parang 9 out of 10 na mga lingkod ng Diyos ay pawang nahulog sa pagkapariwara. Maganda ang kanilang naging simula. Opo, maganda. Pero ano ang naging katapusan? Kabiguan. Bigo ang ating Ama sa kanila. Matapos pagpalain ay nalilimutan na yung nagbigay ng pagpapala. Sa buhay man natin ngayon, mga kapatid, napakarami ng nahuhulog sa pagkalimot matapos tumanggap ng pagpapala. Nalimutan yung binitiwang pangako. Marami tayong kilalang ganyan. Mga nagmula sa Pilipinas, nakarating sa ibang bayan, nung nasa Pilipinas pa lang, abot-abot ang panalangin na kapag ka siya ay pinagpala, ibabalik niya ang mga pagpapala kay Yahuwah. Pero pagdating sa ibang bayan, ano nangyari? Wala. Nakalimutan na ang nagbigay ng pagpapala. Kahit nga mga leader ng bansa, mga kapatid, di ba ganun din? Nung kumakandidato pa lang kung ano-ano yung ipinapangako sa mga tao eh. Na kesyo gagawin ito, gagawin ganon, pagagandahin ang buhay. Pero may nangyari ba? Nung maupo, wala. Yung pangako sa mga tao, napako. Kahit nga sa mga magsing-irog, kahit sa mga mag-asawa. Nung nanliligaw pa lang si lalaki, napakaraming pangako doon sa kanyang nililigawan. Pero nung napangasawa, baka minsan lang sa kada 2 buwan kung mailabas niya yung kanyang asawa eh. Dahil po sa mga naging kapabayaan ni Haring Ezekias, ano ang naging pasyan ng Diyos? Isaias pa rin po, 39, mga talatang 5 hanggang 7. Pagkatapos, sinabi ni Isaias kay Ezekiah, pakinggan mo ang mensahe ni Yahuwah. Darating ang panahon na dadalhin sa Babylonia ang lahat ng kayamanan sa palasyo mo, pati ang lahat ng naipon ng mga ninuno mo na nariyan pa hanggang ngayon. Walang matitira, sabi ni Yahuwah. At ang iba sa mga susunod na lahi mo ay bibihagin at magiging alipin sa palasyo ng hari ng Babylonia. Dahil po sa naging kapabayaan ni Ezekias, ganito yung naging pasya ng Diyos. Mawawalang lahat ng kanyang mga kayamanan, pati lahat ng naipon ng kanyang mga ninuno. Ang sabi, walang matitira. Ano ang
mangyayari sa kanyang mga susunod na lahi. Yung mga magiging anak niya, mga anak ng kanyang mga anak. Yung mga susunod na saling lahi. Ang sabi ay bibihagin at magiging alipin sa palasyo ng hari ng Babylonia. Bibihagin sa Babylonia. Ito po ay hudyat. Ano yung hudyat na ito? Hudyat ng pagkabihag ng Israel sa Babylonia. Kailan po ito natupad? Itong tinatawag na Babylonian captivity. Natupad po noong mga bandang taong 598-597 BC at tumagal ng 70 taon. Masaklap, hindi po ba? Hindi man nangyari sa panahon ni Ezekias. Nangyari sa mga sumunod pang mga naging leader ng Israel, maging sa mga anak ni Ezekias. Ganito yung magiging masaklap na wakas kapag kinalimutan natin ang ating Diyos, ang ating Aba, ang ating Ama na laging nagmamalasakit sa atin. Kapag kinalimutan natin siya, ganito rin ang sasapitin natin. Bilang pangwakas, mga kapatid, si Ezekias ay sinubok. Kung tayo'y subukin, ano ang dapat nating gawin? At isa puso, kahit ano pang mga pagsubok ang dumating sa ating buhay, mga kapatid. Mga huling talata po na ating babasahin sa aklat ng Salmo 73, mga talatang 25, 26, 23, 24. Walang sino man sa langit ang kailangan ko kundi kayo lamang. At walang sino man sa mundo ang hinahangad ko maliban sa inyo. Manghina man ang aking katawan at isipan. Kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Ngunit patuloy akong lumapit sa inyo at inakay niyo ako. Ginagabayan ako ng inyong mga payo at pagkatapos ay tatanggapin niyo ako bilang isang pangunahing pandangal. Mga kabahal na kapatid, kapag tayo naman ang sinubok, ano po ang ating gagawin? Kahit ano pa ang pagsubok na dumating sa atin, ano ang ating gagawin? Gawin nating si Yahuwah na ating kalakasan. Tatanda tayo at manghihina. Manghihina ang ating pisikal na katawan. Manghihina maging ang ating isip. Subalit kanino tayo kukuha ng lakas? Kay Yahuwah. Ang sabi sa ating binasa, kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Ano pa po? Gawin natin si Yahuwah na ating kaaliwan. Delight in Yahuwah. Siya na siyang pinagmumulan ng ating kaligayahan sa buhay. Kapag ganito, mga kapatid, ang ating panuntunan sa buhay, ano naman ang gagawin ni Yahuwah? Hindi niya tayo lilimutin. Ang totoo, kahit limutin natin siya, hindi niya tayo lilimutin. Nakasulat po sa Hebreo 6:10, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Hindi tayo lilimutin ng Diyos, mga kapatid. Hindi masasayang
lahat ng ating mga pagpapagal. Sa ngayon po, tayo ay nasa paglalakbay pa. At sa ating paglalakbay, marami ang nabubuwal. Marami ang natitisod. Sa ating mga nakaraang leksyon, kung naaalala pa ninyo, ano ang sabi ni Yahuwah? Kapag tayo ay matisod, hindi tayo mabubuwal sapagkat tiniyak niya sa atin na hahawakan niya tayo sa ating mga kamay. Mga kapatid, bakit po natin pinag-aaralan ang mga ito? Maitanong ng iba, nasa lumang tipan na yan eh. Tapos na yan eh. Bakit natin pinag-aaralan? Pinag-aaralan natin ito upang matuto tayo sa mga naging karanasan ng mga unang lingkod ng Diyos. Ano po ang dapat nating matutuhan? Ang kanilang mga naging pagkakamali noon upang hindi na natin maulit pa ngayon. Ang sabi sa aklat ng Roma, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto, upang sa pamamagitan ng pagtityaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Ano po ang pag-asa? Ano po yung pag-asang tinutukoy dito na siyang pinakahahangad natin, mga kapatid? Yun po ay ang pag-asa sa pangako ng Diyos na kaligtasan. Ito yung ating pinakaaasam-asam, mga kapatid. Ito yung lundo ng lahat ng mga bagay sa atin. Naglilingkod tayo sapagkat mayroon tayong tinatanaw, yung pag-asa na pagdating ng araw ng ating Panginoon, kabilang tayo sa mga sasalubong at aagawin sa alapaap. Si Ezekias po ay sinubok. Nagkamali siya. Tayo man, mga kapatid, hanggang sa mga sandaling ito, mayroon tayong kani-kanyang pagsubok. Tandaan natin, huwag nating gagawing limutin ang ating Diyos. Huwag nating gagawin ang mga naging pagkakamali ng mga naunang lingkod ng Diyos. Tumayo po kayo at tayo ay mananalangin. Ama naming Yahuwah sa langit, maraming salamat po. Pinaaalalahanan mo kami sapagkat ikaw ang aming Ama na umaasa rin sa bawat isa sa amin na kapag kami ay iyong pinaalalahanan, susundin namin ang lahat ng iyong kalooban. Ama, salamat po ng marami sa iyo sapagkat inaamin po namin kami man sa mga pagkakataong ito nagdaranas ng iba't ibang mga pagsubok. Bawat isa po sa amin ay nakikipaghamok. Nakikipaghamok kami sa buhay na ito kung papaano namin mapagtatagumpayan ang lahat ng mga kahirapan, lahat ng mga pagsubok. Alam namin, Ama, hindi mo kami susubukin ng higit sa aming makakaya. Subalit inaamin namin, Ama, kami mga abang tao lamang, mahihina kami. Huwag mo kami pababayaan. Palakasin mo kami kung saan kami nanghihina.
upang matugunan namin ang inaasahan mo sa amin. At higit sa lahat, magkaroon kami ng pag-asa sa buhay na walang hanggan na siyang aming pinakaaasam-asam ng bawat tao. Ama, basbasan mo po kami, ang bawat sambahayan ng iyong mga abang lingkod, ang bawat anak mo na sa ngayon ay nakikinig sa mga aral na ito, nawa tumimo sa aming mga puso at lagi naming maalala, huwag ka naming makalimutan anuman ang dumating na pagsubok sa aming buhay. Ang amin pong pangako, paglilingkuran ka namin ng buong katapatan hanggang sa huling hibla ng aming mga buhay. Panginoon naming Yahushua HaMashiach, ikaw ang aming hari, ikaw ang aming tagapagligtas, tagapamagitan namin sa ating Ama. Kinikilala namin ang lahat ng iyong ginawang pagpapakasakit alang-alang sa amin, ang iyong pagtubos sa aming mga kasalanan. Ikaw ang namatay upang kami ay mabuhay. Karapat-dapat na kami ang magdusa at mamatay sapagkat kami ang nagkasala. Subalit inako mo ang lahat, kahayagan ng iyong pag-ibig at pag-ibig ng Ama sa bawat isa sa amin. Habang narito pa kami sa mundong ito, lagi mo po kaming paalalahanan, Panginoon, na hindi maglilikat. Darating kang muli, sasalubungin ka namin sa alapaap. Umaasa po kami, Ama, dinirinig mo po ang aming mga dalangin. Ang lahat ng ito ay amin pong ipinapakiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, ang aming dakilang tagapagligtas. Amen. Ang walang malo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging pagsama ng banal na Espiritu, sumaating lahat, ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, just a few announcements. Yung atin pong susunod na mga babasahin para po sa ating Bible Literacy Project ay ang mga aklat ng Josue, Joshua, pagkatapos Judges, tapos pagkatapos Ruth. Ito po yung assignment natin for the month of March. Tapos nais lang po namin ipaalala sa inyo na beginning po kasi this Sunday magkakaroon ng US time change. Sa US po kasi hindi po ito applicable sa ibang mga bansa. Applicable lang po ito sa United States. Magkakaroon ng adjustment sa clocks. Kaya beginning this Sunday, March 9, we will advance yung aming oras, yung aming time clocks 1 hour ahead. Kaya dahil dito magkakaroon ng adjustments para sa susunod na pagsamba sa Philippines. Kasi po sa Philippines ngayon, yung pagsamba po ninyo kanina ay 11 a.m. po, di ba? Simula po next Saturday, yung pagsamba sa United States 7 p.m. Pacific Standard Time pa rin, Friday. Pero sa Pilipinas magiging 10 a.m. Manila time dahil nga po dun sa US time change. Kaya beginning next Saturday po, para po sa Pilipinas, ang pagsamba po, ang oras ng pagsamba ay 10 a.m. Manila time, hindi na po 11 a.m. Pero dito sa United States, 7 p.m. pa rin Pacific Standard Time. Okay po? At
yung atin pong Lord's Supper ay isasagawa po natin April 12. So in about 1 month, gagawin po natin itong napakahalagang pagsamba at pagkakilala sa ginawa po ng ating Panginoong Yahushua. Kung nais po ninyong makasama in person, please let us know para ma-prepare po namin yung mga kopita at mga iba pang mga kailangan para kayo po ay magkaroon ng bahagi doon po sa ating banal na hapunan. Kaya please let us know right away para isama po namin kayo sa listahan at para na rin maibigay po namin yung bagong address sa venue na gagamitin po natin sa pagtitipong ito. At lastly, yung ating pong Children's Ministry class gagawin po March 21st at March 22, Friday and Saturday. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.